First alarm muli sa Marikina River dahil sa pagtaas ng level ng tubig ngayong gabi. Ang mga landslide at pagbaha namang naranasan sa ilang lugar sa Luzon, bunsod ng habagat at nagdaang bagyo, tunghayan sa report ni CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tanggal ang bubong at pinto ng ilang silid. Kabilang iyan sa iniwang pinsala ng Bagyong Goring na sinabayan ng pagtama ng umano'y buhawi sa Licerio Antiporda Senior National High School sa Bugay, Cagayan. 80% ng eskwelahan ang nasira. Sa Barangay Padayan, baha naman ang sinusuong ng marami. Ekta-ektaryang palayan sa bayan ng Kamalanyugan, nagmistulang lawa. Gumuho naman ang malaking bahagi ng tulay sa bayan ng Santo Niño. Sa boundary ng Baguio at Tuba Benguet, nagsibagsakan ang naglalakihang tipak ng bato. Kaya pinaiiwas munang dumaan doon ang mga motorista. May landslide din sa Claveria, Calanasan Road sa Apayao. Sa Pintig, Ilocos Norte naman, nagbayanihan ng mga residente para maitawid sa Rumaragas ang ilog ang labi ng isang residente. Isinakay ito sa Kawayan at sa Kapinasan papunta sa punerarya. Sa Bulacan at Pampanga, baha pa rin dahil sa high tide at ulan. 17 barangay sa Kalumpit, Bulacan ang lubog sa baha. Sa Marikina, nawawala pa rin ang lalaking naligo umano sa Marikina River kahapon. Inikot ng Marikina Rescue 161 ang ilog hanggang Manggaan Floodway sa Pasig City. Nag-resume tayo kaninang umaga alas 8 ng search and retrieval. Sa Davao City, ilang bahay ang nasira dahil sa malakas na hangin at alon na dulot ng habagat at local thunderstorms. Sa Batangas, 100 hektarya ng palayan at maisan ang nalubog sa baha dahil sa habagat. Ayon sa Batangas PDRRMO, nasa 7 milyong piso ang halaga ng pinsala. Ako si CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.